napakalaking bagay na meron kang dashcam. Biglang may kumat sa akin kanilang harap, and then talagang nag-check brake siya during sa green light. I don't know anong purpose niya. Baka hindi maganda yung gising niya, or problema pag green light, overtake siya, sabay tigil. Good morning mga choy, mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Washington. Natapos ko yung 10 hours dito pero hindi ako pinalis. Probe na yun. Anyway, gagapang ko lang yung aking truck papunta sa fuel pump para sa pre-trip and refuel today. And mag-start na akong mag-drive, head to Tacoma.
first time kong dumaan dito. I mean, nakapasok sa way station. Dito sa I-90. Ito yung nasa kalagitnaan bago dumating ng Snoqualmie Pass. Snoqualmie Pass. First time kong pumasok dito kasi madalas pag dumadaan ako, close. Napakaswerte ng linggong ito. Walang snow, walang ulan, walang snow, malamig lang, -4. That's fine. Napakaganda ng panahon. Kaya mga driver ngayon ng Q-Line, hataw dahil napakaganda ng weather. Vlog na 30 minutes more pagbubukas na yung port. That's okay. I know maraming naka-line up today para pumasok. Tama-tama pagdating ko doon, nakapasok na silang lahat. Wala nang line up sa labas. Sana. Take exit 25 on the right to Washington 18, then take the first left. Shortcut papuntang Highway 5 18 US 18. Pero I don't know why until now hindi pa kami pwedeng dumaan dito. Dati road construction, okay, it's unacceptable, hindi pwedeng dumaan. Pero hindi ko pa rin na itanong sa aking permit bakit hindi kami pwede dito. Mas ano to siya convenient at mas malapit kaysa pupunta kami ng all the way ng 405. Alam naman niya taga Washington yung 405. Pangit yung kalsada doon sa 405, daming lubak-lubak. Ito siya shortcut, bagong highway, bagong pagkagawa ng mga pavement, then diretso na ng I-90. I don't know why. Ito, bago na to. Ito, paglikot dito. Tapos parang mag-cross ka sa ibang highway. Parang nag-S. Washington 18. Yeah, curve ng konti dito. Tingnan mo lang yung sign, yung green light.
iba yung pag ano nila, parang nag letter 8 yung style ng highway nila eh.
bagay na meron kang dashcam. Oh, mahaba ng ilaw. Yeah, napakalaking bagay na meron kang dashcam. Kasi biglang may kumat sa akin kanilang harap and then talagang nag-check brake siya during sa green light. Nandyan sa harap ninyo, nandyan yung plate number niya. I don't know anong purpose niya. Baka hindi maganda yung gising niya or yeah, problema pag green light, overtake siya, sabay tigil. Okay? Kaya malaking bagay na meron kayong dashcam na ganyan. Kasi may mga taong fraud na gagawin nila na babanggain mo sila para makaklaim sila ng insurance. Kaya ito yung purpose namin. Ito yung purpose ng aming Litex at saka meron din akong personal na dashcam. Kaya kita ninyo, ito yung Litex, ito yung company camera. Kasi may mga taga-Amerika na they're out of their mind na biglang mag-brake check sa harap nyo, babanggain nyo, meron kayong kopya. Kasi yung iba nga gustong mag-claim ng insurance para mapalitan ng kanilang sasakyan or kailangan na ng pera, ginagawa nila yung pag-brake check. Or minsan yung mind nila nasisira na yung utak nila sa daming problema, sa daming bayarin. Ganun, I don't know. Iba-ibang mga inisip ng tao. Kaya kita ko siya kanina, pag green light biglang sumingit, patigil ako. Sabi ko, oh, anong problema nito? But anyway, nandito na ako sa Tacoma, naka-line up, may line up pa rin. Kabubukas lang ng port 7:30 but the time is 7:49 now. So gagawin ko muna yung mga dapat kong gagawin today and then yeah, nandun sila naka-line up. Good morning. Three 632. What do you get? 926 cat wheel loader. A wheel loader? I'm gonna set you up here in the lanes. The front. Yep. Those were the days, my friend.
Mga choy, na sit up na yung aking trailer. And hihintayin ko na lang yung aking equipment na darating dun sa aking harap. Wala akong maparkingan dun sa unahan kasi dinadaanan ng forklift. Nag-i-stack sila ng equipment dun. So nandito ako sa likod ng aking trailer. Then sa likod merong mga equipments. So hintayin ko lang siya na i-park dun sa aking harap. Then ilo-load ko na siya. Ito na yung aking equipment. Maliit lang to. Napakalit lang guys. So check ko muna yung kanyang serial number bago ko isampa. I'll just make it sure na tama. Serial number. Saan ang serial number nito? Oh, 352. That's a 352. K8Y 352. Yeah, that's it. Okay, bakit iba yung control nito? Okay. Okay. Maliit lang siya, magaan. Birds, how are the birds? Make sure na center of attraction siya. Okay. More. Okay, I think so. Parking brake. Double check. Oh, parang mas maraming space dito sa right side. Okay, not bad. Pero mas maraming space dito sa right side guys. I'm gonna rearrange again. Wala man to sa 98. Wala to siya sa 98 eh. Okay. Parang legal load lang siya eh. Okay. Neutral, parking brake.
Yeah, legal load lang to, men. Wala, hindi siya oversize. Holy smoke. Okay, that's it. That's it, bulilit. Yeah, hindi to oversize. Yeah, that's it. Hindi siya oversize, man. Legal load. Okay na yan. My friend, I need help. Can you insert the pin? I'm just gonna wiggle the steering. Other way. Almost. Keep going. A little bit. Thank you so much. Switch off. Saan switch off dito? Okay. This is not oversized, man. This is legal load. Ah, where is that? Ah. Ah, fuck. You know how to move this one? It's in slide, bud. Huh?
Start with your hands, yeah. This one? Yeah. There we go. Oh. Alright. Guys, thank you dun sa mga nag-comments about dun sa yung tambutso. The last time kasi hindi ko nalagyan. Maraming salamat sa mga nagpaalala. Ang gagaling ng aking mga viewers. Magaling. Talagang nandun yung support ninyo. Thank you so much. Meron akong cover. Nakalimutan ko lang talaga. Yan. Meron akong cover niyan, man. Maraming salamat, ha. Maraming talagang salamat sa mga nag-comments na pinaalalahanan nyo ako. Hey, Marco. But ang problema, Marco, saan mo ikakabit yan, Marco? Okay. Yeah, maraming salamat sa mga nagbigay ng idea. But di ko alam kung saan ko ano, okay na siguro to? Don't think so. Or ibulibod na lang na ako na siya, ano ba? Okay. Gagaling nyo talaga, guys. Talagang tinatandaan ninyo ang aking mga sinasabi. Pero ako lang ang hindi nakakatanda minsan dahil busy. Thank you. Okay. That's it. Yun, ang cute nga sa kanya, oh. Alright, so clear na. Maraming salamat, ha, sa mga nag-comments. Thank you so much sa paalala ninyo lagi sa akin. Okay. Yeah, thank you so much, guys. Appreciate yung ano ninyo, yung ginagawa ninyo. Thank you. Tapos na ako. Hindi siya oversize. Yeah, saglit lang. Tanggalin ko lang sa aking ulo. So hindi siya oversize ang load. Dahil kung makikita nyo, nakalagay kasi doon 984. Ano mo nakalagay? Tignan nyo, walang lagpas, oh. So legal load. Tatanggalin kong oversize na banner. And dito na side is legal. Wala siyang overhang sa gilid or overhang yung sobra sa gilid. So legal lang to papuntang Edmonton. So ang daming chain, 9 chains. Para siyang chain ng combine. Sa likod, 2. Then dito sa gitna, yeah, more on pahatak ako. Okay, why? Kasi pag mag-brake ako, meron akong 55,000 pounds na mag-hold ng equipment. Yung sa paabante, kasi wala namang masyadong torque pag preno, no? Oh, I mean pag tawag doon, wala masyadong torque pag paarangkada, no? I mean, yeah, wala masyadong torque. So dalawa lang yan, 22,000 pounds lang yung mag-hold sa kanya para hindi siya mag-abante doon. Pero hindi ako nag-worry dahil kung abante siya, tatama naman siya dito, di ba? So ang inaalala ko lang, kailangan lang siyang at least meron akong enough na full power pag once na nag-brake ako or nagpalusong yung truck. Meron akong 5 chain. Kahit maliit lang siya, but kailangan mo lang gawin kasi yung trabaho mo na hindi yung 4 lang na chain, eh. Ito, this 11,000 pounds. 12,000, 11,000. 12,000, 11,000, 11,000, 11,000. Then plus dito sa bucket. Tutulong din tong bucket para mag-hold pag mag-brake ako, no? So tapusin ko lang ito lahat and then let's get back to the highway, guys. Curfew. Sabi nila 9 plus. Just making sure na hindi ako overweight sa drive. I have no worries dun sa trailer kasi 45,000 yung trailer sa Amerika.
weigh my truck. Obligasyon mo palagi yung timbang ng load mo. Napakaganda. Look, 29,000 ang drive, 32,000 ang trailer. Total gross is 74,180. Hindi pa ako umabot ng max na 80,000 pounds. So ang aking steer ay 12,160. Sobra ako ng 160 pounds kasi full tank ako. But yung drive ko is 29,000. Not bad. Legal load. Walang overweight, hindi overheight, hindi overweight. Download ko lang. Okay, I'm all goods guys. First time sa RGN legal load yung aking karga. Alam nyo guys, so again, para siyang ang nangyari ay para siyang deja vu. The same thing nung umalis ako ng Washington the last few days, dito rin ako tumigil. Alam nyo na yun kung saan ako tumitigil. 45 minutes, 38 minutes from here hanggang sa British Columbia ng Kingsgate. So dito sa Sonic. Again, pinilit ko makarating dito kanina. Umalis ako ng 10:40, around 10:40 sa Washington sa port. Then pinilit ko talagang makarating to. Natirhan na ako ng around minus 36 na nga ako. Tirhan ako ng 14 minutes. Andar agad din yung aking EPU. So anyway, for sure bukas, dahil kaninang umaga habang nakapila ako dun sa Alexander bago pumasok ng port, nag-send na agad ako ng aking paperworks sa opisina. Yun yung para sa border. Kasi kaya na late ako. Come on man. Kaya na late ako nung pasok nun. Alam nyo, kasi kasalanan ko nun. Yeah. Nakalimutan kong isend yung aming manifest, yung ganito. Okay? Meron siyang, ito yung hinahanap niya ng dispatch ko, itong aming PARS. Tapos may attention, crossing border, kasi kailangan nila itong PARS number. So nakalimutan kong isend yun nung pagka-load ko nung Tuesday direct doon sa dispatch. Kaya nung nag-text sa akin, I think umaga pa nag-text na isend mo sa akin isang dokumento na para sa border. Nabasa ko siya around 2:30 ng hapon British Columbia Mountain Time, so minus 2 hours sa Saskatoon. Nabasa ko siya, so 4:30 na ng hapon sa Saskatoon. So nung naipasa ko siya, halos yung mga tao nag-uuwi na. Tapos na yung work eh. Kaya nung the next day, nung Tuesday, na ini-expect ko na makapasok ako ng maaga, pagpasok pa lang nila ng opisina, tsaka pa lang nila na-insert or tsaka pa lang nila na-sit-in yung aking dokumento kasama yung aking Q-line na trip sheet, or yung bill of lading ng Q-line, pati yung mga paperworks ng CAT na kinuha, kasi meron na silang kopya sa opisina eh. Ang kailangan nila na yung PARS number. That time nung umaga, tsaka pa lang nila na sit-in dun sa broker, and then it takes time sa broker na ipasa sa border ng Canada, and then takes time sit-in dun sa opisina nila bago pa nila na-approve yung load para ma-clear yung load yung load. So ngayon, kaninang umaga, naipasa ko na agad, gumawa na agad ako ng paperwork. Gumawa agad na paperwork kanina. Bang, sulat, attention, blah blah blah.
Ito, pinasa ko na agad kaninang umaga sa opisina. So ngayon, ang kagandahan, naipasa na. Okay na. So nandito na siya ngayon kasi may apps eh. Di ba, pinakita ko sa inyo. Naka-blue status na siya. Ibig sabihin, ngayong oras na ito, kanina pang hapon, nandyan na sa opisina ng Kingsgate sa Canada yung aking dokumento. So by tomorrow morning, or baka mamaya mag-clear na ito mamaya, mag-green, makakapasok ako ng mas maaga sa Canada. Then makapag-drive pa ako all the way hanggang Edmonton kung aabutin Edmonton. Then Friday tomorrow, weekend, nasa Edmonton ako kasi Sabado ng umaga ma-unload ko, but Friday mag-sit-in ako or mag-overnight ako sa Edmonton direct dun sa Phoenix para Saturday morning, gagaya ng ginawa ko sa Lethbridge, tulog na ako sa customer para Saturday morning unload. Then I don't know kung ano ang next plan ng sa weekdays, weekend, kung ano yung plano, or babalik ba ako ng Washington for another load, then load sa Monday. I'm not sure. Pero yeah, hopefully by tomorrow, clear na to tomorrow morning, and then start na ako mag-drive. Maaga ako makakapasok ng Canada. Abot ako ng hapon or gabi sa Edmonton. I think it's 10 hours from British Columbia, Kingsgate, British Columbia, via Fort Macleod, via Calgary, and then via Red Deer, and then Edmonton. I think that's 10 hours drive. But yeah, maganda kahapon, hindi na ako kasi maganda kahapon, naka-shower na ako, so dahil dito may shower sila, but you need to pay. Kagandahan, yung parking ko ngayon ay nandito mismo sa tapat ng ilaw, tapat ng basurahan, and mas madali ako makalabas. Uy, sinabihan pala ako ni Insan eh. Bala ko sanang atras na lang din, labas na, sumabi pa siya eh. Anyway, again, yung load, kala ko kayo ng umaga is oversize. Oy, umalis na si Insan. That's good. Yeah, umalis na si Insan. So akala ko kayo ng umaga oversize, kaya nag-order agad ako ng permit ng Washington. Pero nung naisampa ko na, pinakita ko na sa inyo kayo na hindi siya oversize. Look. Yeah, 926 na Caterpillar na well loader, hindi siya oversize. That's good dahil diretso okay na. Nag-shortcut ako kanina. Di ba sinabi ko sa inyo na bakit hindi kami pinapadaan doon sa Washington 18? Doon ako dumaan kanina. Kasi hindi siya oversize. Hindi siya, legal load lang siya. Again, maraming salamat doon sa nag-comments na takpan mo yung tambucho mo. Ayun na, tinakpan na yung tambucho. Thank you so much. Talagang yung aking mga sinasabi, tinatandaan ninyo, and then bumabalik sa akin ngayon dahil minsan nakakalimutan ko. Yan na, tambucho, may takip na. So wala akong problema dito dahil again, hindi siya oversized load. Napakagaan lang, kaya nakakahataw ako kayo na all the way hanggang dito. But salamat Insan, salamat at umalis ka na dyan. Saturday, yung mga questions ninyo ay sasagutin ko, na screenshot ko na lahat. Then Saturday, baka may mga tanong pa kayong gusto nyong malaman, dito na ulit ako magpapahinga sa Bonner's Ferry. Tawag dito ay Deja Vu. Have a good night, and I'll see you guys on my next video. Good night.